Mababang kapulungan, nag-aproba sa panukalang batas na nagtatakda ng ganap na diborsyo sa panghuling reading. Jinggoy, nagpa-survey sa mga kapwa senador patungkol dito. Hello mga ka-trenders! Welcome back sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag na pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas lalo pa kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Sa kasalukuyang panahon, ang usaping legal na paghihiwalay ay nagbibigay daan sa malaking pagbabago sa lipunan lalo na sa bansang Pilipinas. Ang pagtalakay nga sa pagpapasa ng batas ukol sa divorce ay hindi lamang usapin ng batas kundi pati na rin ang pagbabago sa ating culture at pagtanggap sa mga bagong perspective tungkol sa love at marriage. Sa Pilipinas nga, ang divorce ay hindi pa legal, maliban sa mga sitwasyon kung saan ang kasal ay inire-regulate ng batas ng ibang bansa o kung ang isa sa mag-asawa ay hindi Filipino. Sa kasalukuyan, maaaring mag-file ng annulment o legal separation para sa mga pangyayari katulad na lamang na hindi pagkakaila o pagkakakilala sa panahon ng kasal, kawalan ng kakayahan na magkasundo o pang-aabuso. Ang annulment ay nagpapawalang bisa sa kasal habang ang legal separation ay nagbibigay ng hiwalay na pamumuhay sa mag-asawa nang hindi nagtatapos sa legalidad ng kanilang kasal. Gayunpaman, maraming hakbang at proseso ang kinakailangan upang makamit ang mga ito. Kabilang na nga ang pagharap sa hukuman at pagpapakita ng mga ebidensya. Nais nga ng House of Representatives na ibalik ang absolute divorce bilang paraan ng paghihiwalay ng mga mag-asawa sa Pilipinas. Ayon sa House Bill No. 9349, maaaring magpakasal ang mga Pilipino ngunit maghihiwalay rin sa pamamagitan ng divorce o sa pamamagitan ng divorce sa mga dahilang katulad na lamang ng pang-aabuso sa tahanan, paghiwalay ng hindi bababa sa 5 taon, kapansanan sa pag-iisip ng isa sa mga mag-asawa, operasyon sa pagbabago ng kasarian ng isa sa mga mag-asawa at hindi pagkakasundo. Ang mga dahilan na ito ay para sa legal separation at annulment ay magiging mga batayan din para sa divorce sa ilalim ng panukalang batas. Ang Gabriela Women's Party nga ay isa sa mga grupo na nagpapatuyod ng panukala at nagsasabi na ang batas ay magbibigay ng paraan para sa mga Pilipino na nasa mapanganib na pagsasama. Ang Pilipinas ay isa sa 2 bansa sa mundo na hindi legal na kinikilala ang divorce kasama ang Vatican City na tahanan ng Simbahang Katoliko Romano. Sa Senado, ang katapat na panukalang divorce bill ay kasalukuyang nakabanbin pa sa ikalawang pagbasa. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ay nagpatupad ng survey sa mga kapwa niya senador upang alamin ang kanilang opinyon sa panukalang divorce bill. Sa listahan na ibinigay niya, 5 senador ang sumusuporta habang 5 rin ang kumukontra dito. Ang mga senador na pumabor ay sina Grace Poe, Riza Hontiveros, Aimee Marcos, Robin Padilla at Pia Cayetano. Naku, halos mga babae na senador ang pumayag. At samantalang ang mga kumontra naman ay sina Senate President Francis Escudero, Francis Tolentino, Joel Villanueva, Ronald Bato de la Rosa at si Jinggoy Estrada mismo. Bago matapos ang ikalawang regular na sesyon ng Kongreso, inaprobahan nga ng Kamara ang divorce bill kung saan 131 members nga ang bumoto para dito. Sa Senado, bagamat naaprubahan na ito sa Committee on Women, nananatiling nakabinbin pa rin sa Committee on Rules. Ang pagtanggap sa panukalang batas ukol sa divorce ay hindi lamang isang tunggalian sa loob ng Kongreso, kundi sinasabi ding pagpapakita ng ating kakayahan bilang isang lipunan na umunlad at umangkop sa mga pagbabago.
Sa pagtanggap sa karapatan ng mga individual na makamit ang tunay na kalayaan at kapanatagan, tayo'y di umano'y magtatagumpay sa pagtahak sa landas ng tunay na katarungan at pagkakapantay-pantay. Sa dulo ng usaping ito, mahalaga na ihayag natin ang ating pananaw at paniniwala. Bilang isa sa mga mamamayan ng bansa, malaya tayong mamamahayag or magpapahayag ng ating mga opinyon at pagpapahalaga. Bagamat nirerespeto ko po ang opinyon ng iba, sa akin pong pananaw, hindi ko po suportado ang divorce bill. Naniniwala ako na ang Diyos ay hindi pabor dito at nais ko pong mabuhay ayon sa mga pamantayang itinakda ng Diyos. Ang pagiging tapat po sa ating pananampalataya at pagsunod sa mga aral ng Diyos ay mahalaga sa akin. Alam ko na ang pagtanggap sa diborsyo ay labag sa mga turo ng ating pananampalataya at ng Diyos mismo. Bilang isang Kristiyano, itinataguyod ko ang kahalagahan ng pagpapakasal at ng pagsasama ng mag-asawa hanggang sa pagwawakas ng kanilang buhay. Ayan po mga ka-trenders, medyo mabigat po ang naging topic natin ngayon pero hanggang dito na lamang po. Patuloy niyo po akong suportahan sa mga susunod na episode. See you on my next one. Paalam!